Hi, this is Tata Jack First, broadcasting from our place in Mandaluyong, Metro Manila. You can see the background. Yung mga skyscrapers dyan sa likod ko. So, unang-una, magsa-shoutout lang ako sa aking sa kaibigan ng mga misis ko, kabatch niya nung high school, sila Jane Paraparan from Qatar, who visits the Philippines yearly because mahal niya ang Pilipinas. Nakadaupang palad namin din si former acting Labor Secretary ng Pilipinas na si Manny Imson, at saka si Attorney Ding Corpus, Ferdinand Corpus, na distant relative ni PBBM. Mabibigat na tao ang yung mga nakadaupang palad naming mag-asawa. Kabatchmate po ng asawa ko, yung mga ito. Si Mary Jane is Jane Paran is retired nurse po sa Qatar. Napag-asawa siya ng Jordanian. Shoutout din kay kaibigan kong traffic enforcer na si Renan Vigilla, sa kay Mayor Pete Mirera of Binmalay, mga taga-Yupang na Yupang kasi ako nag-graduate po. Ang mga taga-Pangasinan, taga-Binmalay, taga-Mandaluyong, at saka ang mga taga-Twin Oaks Place condominiums. Doon po kami nakatira dito sa Mandaluyong. Okay, mahalaga po ang tatalakayin natin ngayon dahil sa mga pinagsasabi ni PRRD na ang sabi ng presidente ay puro kasinungalingan. Okay. Sa wakas, matindi ang sagot ni PBM sa akusasyon ng dating presidente PRRD. Tinawag niya si PRRD na isang sinungaling, naglalako ng puro kasinungalingan at fake news. Ito ay matapos sabihin ni FPRRD na may mga blank checks sa budget na pinirmahan ni PBBM. Ayon kay PRRD, ito ay ginawa ni PBBM upang madaling maniobra ni PBBM ang paggasta sa pera ng bayan. So, nagbibigay kagad siya ng intriga. Ibig sabihin, may masamang motibo po si PBBM. Okay. Ang akusasyon ni FPRD ay pinabulaanan ng ibang senador. Sinabi ni Senator Gatchalian at Senator Tolentino, walang blank checks po sa budget na pinirmahan ni PBBM. Okay. Katakataka na walang mga senador na kaalyado ni PRRD na ang tinutukoy ko ay sina Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla, Senator Amy Marcos, ang sumang-ayon sa mga akusasyon at kasinungalingan ng dating presidente. Pati ang anak niyang, si BP Sara, ay tahimik sa isyung ito. Nagsasabi ba ng totoo si PRRD o may mga blank checks sa budget na pinirmahan ni PBBM? O dili kaya siya ay nagsisinungaling? Sa totoo lang, may mga record na kasinungalingan si PRRD. Ibibigyan ko kayo ng isang ehemplo o ng ilang ehemplo. Nung nakaraang taon ng mga sa bandang Enero, tinawag niyang
adik po si Presidente Bongbong Marcos sa Maisog Rally. Pagkatapos ng ilang araw, ikinayla niya na sinabi niya na tinawag niyang adik si Presidente. O, di ba? Kitang-kita naman sa video na tinawag niya talaga si BBM na adik. Pero ikinayla niya. Okay, isa yan. Another example is nung sabihin niya na hindi niya advisor si Michael Yang, ay pagkatapos lumitaw na may mga ebidensya na empleyado ng Malacanang si Michael Yang ay napilitang umamin si PRRD. Yan yung mga ehemplo ng kasinungalingan ni PRRD. Mahilig siyang mag-akusap. Remember po ang kaso ni Senator De Lima? 6 na taon niyang pinakulong si Senator De Lima sa gawa-gawang at malisyosong mga akusasyon. Ganyan ngayon ang ginagawa ng dating presidente. He call it the Duterte style of politics. Pagkatapos na ipagkailan niyang isang advisor niya si Michael Yang, noong lumabas ang ebidensya na appointed economic advisor si Michael Yang, napilitang umamin si PRRD na advisor talaga niya si Michael Yang. At sinabi pa niya, mabait si Michael Yang. Napatunayan din ngayon na si Michael Yang ay sabit sa kaso ng droga. Ito ang mga inaalagaan ni PRRD na pinoprotektahan niya. Okay. Kahit may kasabihan po, fool me once is shame on you, fool me twice, shame on me. Katakataka. Ako ay membro po ng quote na ito. Minsan po akong nagoyo at tabudol ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang kalungkutan po, patuloy pa rin nabubudol at nagugoyo ng dating Presidente ang mga ilan sa ating mga kababayan. Lalo na ang mga sarado na ang isip na mga DDS. Maski ano ang sabihin ng PRRD, ito po ay pinaniniwalaan nila. Hindi sila nagsasaliksik o nagre-research para tignan kung totoo po yung sinasabi ni PRRD. Okay? Ayon kay PRRD, dahil sa mga blank checks po sa budget na pinirmahan ni PBBM, ay walang bisa daw ang budget. It is unenforceable. That is entirely not true, because the budget signed by the president is enforceable. There are no blank checks. There are wala pong blanco sa budget na pinirmahan ng dating presidente. Madaling mapatunayan kung totoo ba ang mga akusasyon ni PRRD o nagsisinungaling siya. Sa mga naniniwala sa mga kasinungalingan ni PRRD, inihimok ni Tate Jack Ferds na busisihin at surihin mabuti ang nilagdaang budget ni PBBM. Tignan ninyo kung may mga blank checks sa budget, paano nyo masusuri? Tignan nyo sa website po ng Department of Budget and Management kung sa approved budget ni Presidente Bongbong Marcos.
Kung matutuklasan yung wala pong blanco dyan, lahat po ay mayroong item. Kaya lang yung iba dyan ay mga unappropriated budgets po. Okay. Sasabihin ko na sa inyo na wala kayong makikitang blank checks items doon sa napirmahang budget. Ibig sabihin nito ay sinungaling talaga si FPRRD. Masakit man sabihin yan po ang lumalabas na katotohanan. Kaya dapat lang na umalma si PBBM sa mga kasinungalingan na pinagkakalat at pinaglalako ni FPRRD. Let's call a spade a spade. Sinungaling talaga si FPRRD. Sa kasama maang palad, marami pa rin siyang nagugoyo at bubudol ang dating presidente Rodrigo Duterte. Kaya tuloy si Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsabi tungkol kay PRRD, fake news daw siya. Malisyoso at kriminal ang mga pahayag ni FPRRD. Marahil ang tinutukoy ni FPRRD ay ang unappropriated budget items. Ito po ay normal sa budget na pinipirman ng mga presidente ng US, sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kung sino man ang dapat pumirma sa approved budget. Kaya inilalagay po ang unappropriated budget items dahil sa mahalaga itong mga proyekto. Kaya lang dahil sa kakulangan ng pondo, hindi pa maisakatuparan ang mga proyektong ito. Okay. Kailan lang po ito maisasakatuparan? Kung may dagdag na pera ang kaban ng bayan. Dahil sa collection, posible rin naman na pautangin tayo ng ibang bansa para para punduhan ang mga proyektong ito na mahalaga para sa ating bansa. So, nilalagay lang dyan, just in case we have enough funds to fund these important projects. Okay. Ulyanin na yata si dating presidente FPRRD. Di ba niya alam na during his time, sa panahon niya, ay may mga unappropriated budgets din sa budget na pinirmahan niya? Example, ang ng budget na unappropriated, yung budget for the pandemic response po. Most of the budget was unappropriated. Okay. Tignan niyo yan, nasa balita yan. So, nung siya ang gumawa ng unappropriated budget na in-include niya sa kanyang budget, ay tama. Pero nung si PBBM ang gumawa, ay mali po. Inaakusahan niya na ito po ay katiwalian. It is unenforceable daw. Nakakatawa naman. Ulyanin na talaga si PRRD o talagang maninira lang. Dito, tawag natin dito ay Duterte style politics. So ayun, talagang sinungaling talaga si PRRD. Kung sinasabi ni PRRD na ay totoo, kasuhan si PBBM sa Supreme Court. Total, karamihan sa mga justices of the Supreme Court ay appointed niya. Dalawa lang yata ang hindi niya na-appoint. Si Justice Lunen at saka si Justice Kagiwa. Yung 10 natitira po ay puro appointed niya. So, kung totoo yung sinasabi niya,
papaboran siya ng mga justices of the Supreme Court. Pero kung nagsisinungaling siya, ay walang magagawa ang mga justices of the Supreme Court kundi ipahiya siya sa kanyang mga akusasyon. Remember, sa kaso ni De Lima, Senator De Lima, although Juan, natalo po sa korte si Presidente Rodrigo Duterte. Napatunayan na malisyoso at puro gawa-gawa lamang ang mga akusasyong binintang kay Senator De Lima. Natalo rin siya sa Supreme Court, sa Korte Suprema, sa kaso laban kay Senator Trillanes. Yan po ang style Duterte. So, malinaw, kung totoo po ang sinasabi ni PRRD, ay kailangan kasuhan si PBBM sa Supreme Court. Pero nang umalma si PBBM, ay may kung natamime si PRRD. Natamime. Wala na siyang sinasabi. Dakdak siya ng dakdak. Hindi naman niya mapatunayan ang kanyang mga sinasabi. Kaya hindi pa rin siya sumasagot sa sagot ni PBBM na sinungaling si PRRD. Malinaw ang ibig sabihin nito sa pagkatameme ni Presidente Duterte. At bakit niyang ginagawa ito? Dating gawin sa PRRD, sabi ko nga, Duterte style politics. Ang Duterte style politics is magbigay ng akusasyon maski hindi totoo para siraan po ang mga kalaban sa politiko. Tanda na ulitin ko, nandyan po ang ginawa niya kay ex-senators De Lima at Senator Trillanes. Napatunayan na mali si PRRD base sa desisyon ng mga korte. Talagang mahilig bagbintang po si dating Presidente Rodrigo Duterte. 6 na taon na nagdusa si Senator De Lima sa mga maling akusasyon ni PRRD. Pero hindi na epektibo po ang style Duterte politics. Ang style Duterte politics ay pagmumura, pananakot. Bakit po hindi na pa effective? Kasi unang-una, wala na sa poder o kapangyarihan ang mga Duterte. So, hindi na siya pwedeng manakot sa mga inaakusahan niya. Wala na siyang kapangyarihan. Kaya gusto niyang bumalik ulit sa kapangyarihan ang mga Duterte. Remember, kailan lang ay inamin ni BP Sara na may intention siyang tumakbo na sa pagka-presidente in 2028. Unang-una, bakit nila ginagawa ito? Simple lang. Gusto nila ulit makabalik sa kapangyarihan. Bakit? Dahil siguro sa mga kaso nila sa ICC, sa EDK killings, sa pagwaldas ng pera sa Office of the Vice President and DepEd. Okay. Karamihan po ng taong bayan ay gising na. Bakit ba ginagawa ni PRRD? Ulitin ko. Akala ko sang-ayon siya sa INC sa kanilang layunin na magkaroon ng unity at kapayapaan sa larangan ng politika sa ating bansa. Pero mukhang
pati ang INC ay nagoyo at nabudol ng mga Duterte. Pagkatapos lang ng ilang araw ng rally ng INC, eto na naman si dating Presidente Rodrigo Duterte na naghahatsik ng puro kasinungalingan, naghahatsik ng tsigalot at pagkahati-hati ng ating bansa. Dahil sa kanyang mga akusasyon na hindi totoo at puro kasinungalingan. Dahil sa kagustuhan nila na magbalik sa kapangyarihan, tandaan ulitin ko, kailan lang ay umamin si BP Sara na gusto niyang magka-kandidato pagka-presidente sa 2038. Dahil dito kung ano-anong fake news at kasinungalingan ang kanilang mga pinagkakalat. Sa totoo lang, marami ng Pilipino at taong bayan ang gising na. Ulitin ko, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Huwag na tayong paluloko ulit. Minsan na tayo naloko, wag na tayong paloloko. Mga taong bayan, mga kababayan ko, gising na. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Suportahan natin ang tama, batikusin natin ang mali. Marami pong salamat. Dito na po nagtatapos ang aking recording ng aking mga opinion at pananam. Ang opinion po ay opinion lang ni Tatay Jack First. Pwede kayong hindi sumang-ayon sa aking opinion. Pero matatag po ang basihan ng aking opinion. Okay? Salamat sa mga bago ko pong subscribers na balita ko ay nakaka-9,000 na po tayo. Salamat kay Ma'am Lintik. Utang na loob ko, malaki ang utang loob ko kasi siya ang dahilan kung bakit ako ay umabot sa 9,000 subscribers. Bye! I love you all. Take care of yourself. Okay? Love the Philippines.